ba nagloko ka? Nang babae ka? Niloko mo yung asawa mo, di parang anak mo, niloko mo na rin. Aayusin ko yung problema namin. Hindi ko hahayaan na tuluyang masira ang pamilya ko. Kaya please, nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang makialam. Bakit ka naman napadpad dito sa napaka-secluded na resort na to? Let me guess, problema din sa pag-ibig. Ito natin sa bataan na hanapin yung asawa mo ba? Ang daming resort doon eh. Meron siyang resort na gusto niyang puntahan doon. Uunahin natin yun. Ayoko nang malungkot at saka pagod na akong umiyak. Yung na yan, yung nagdala dito sa atin pareho. Two people trying to just find someone to make them feel less lonely. Pare, ba't di kaya tayo mo na siyang umuwi? Siguro gusto niya lang muna mag-isa at saka mag-isip. Yun na nga kinakatakot ko habang tumatagal na wala siya eh. Paano kung may magsulsul sa kanya? Paano kung hindi na siya bumalik? Pare, hindi totoo yan. Kilala mo ang asawa mo at mahal ka nun. Uuwi siya sa'yo at saka sa anak mo. Earl, pasensya ka na kaya lang kasi uuwi na ako bukas. Dadating ko yung sa buhay ko, papahulugin yung loob ko. Mas mawawala na. Miss, parang sira yung aircon ko sa kwarto kasi kagabi sobrang malamig siya tapos ngayon parang walang hangin na lumalabas. Ganun po ba? O sige po ma'am, ipapacheck po namin. Baka po kasi dahil sa nagpa-fluctuate na kuryente. O sige, miss, pakisuyo na lang ha. Tapos, miss, mag-check out na ako bukas. Baka pwede kung may service kayo o kaya pwede niyo kong kunan ng taxi na maghahatid sa akin sa terminal papuntang Manila. O sige po, inform po namin kayo. Sige, salamat ha. Okay. Patawag ng maintenance sa... Earl! Andiyan ka pala. Naghahanap lang ako ng perfect shot. Mahilig ka talaga kumuha ng litrato. Oo naman, kapag maganda yung view, gusto ko ng beaches, sunsets, magaganda katulad mo. Alam mo, sigurado ko maganda yung mga naging girlfriends mo. Isa pa lang naging girlfriend ko eh, yung ex-fiancé ko. Dati siyang model, kaya lagi ko siyang kinukunan ng litrato. She was perfect. Bakit kayo naghiwalay? Alam mo, to be honest, hindi ko rin alam eh. Binigay ko sa kanya lahat. Sobra-sobra pa nga eh. Sa kanya umikot yung buhay ko. Pinakita ko sa kanya na mahal ko siya, pero parang kulang pa yun. Tapos yun, one day, bigla na lang siya umalis. Nawala siya parang bula. Halos mabaliw na nga ako sa kakaisip kong ano ba yung naging dahilan? Ano ba nang gawa ko? Ano bang dapat kong gawin para bumalik siya sa akin? Pero may mga tao talagang ganun, ano? Kahit pakita mo sa kanila na mahal mo sila, iiwan ka pa rin. Earl, I'm so sorry. Hindi ko alam na ganyan. Kasi ako, nagmumukmuk ako dito, pinapasaya mo ko. Tapos ikaw pala, masakit din yung pinagdadaanan mo. Okay lang yan. In a way, natulungan mo din ako eh. Pinakita mo sa akin na pwede ko palang palatan si Sofia. Makakahanap ka rin ng babae para sa'yo. Earl, ano ba? Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Ano bang problema mo? Tama siguro mga sinabi naman ng basto sa'yo. Napa-hard to get ka. May asawa ko. Pero niloko ka niya, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Pero kahit sinaktan niya ako, asawa ko pa rin siya at mahal ko siya. Mahal mo siya. So what was last night all about? Yung pagsayaw natin, pag-inom natin, yung mga linuloko mo ako na parang inaakit mo ako. Inimbita mo pa ako sa kwarto mo. Gawain ba yun ng may asawa? I'm sorry. I'm sorry kung napaasa kita pero wala akong masamang intensyon. I was hurt kaya I acted that way pero hindi ko sinasadyang masaktan ka. Kaya, nagpanggap ka na ini-enjoy mo yung company ko. Yun ba yun? Hindi, I had fun. And I like you. But I don't like the way that you want me to. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Sorry. Sorry. I like you. But I don't like the way that you want me to. Hindi ko sinasadyang masaktan ka.
mapigilang hindi umalis. Kung kailangan mo ng space, di bibigyan kita ng space. Hindi mo kailangan umalis. Earl, hindi ako naguguluhan. Tapos na tayo, ayoko na sa'yo. Sakal na ako sa'yo. Earl, I don't wanna hurt you. Pero hindi na kita mahal. Ayoko na sa'yo, tapos na tayo, so just please let me go. Umalis, please, Sophia. Please. Bitawan mo ako! Sophia! Hindi ako papayag mawala ka sa akin, Sophia. Hindi ako papayag. Baby? Baby? Sabi ng yaya mo, ayaw mo daw kumain. Gusto ko si Mami magpakain sa akin. Nasaan na po ba siya? Bakit di pa po siya dumadating? Tahan na. Gusto mo ba ganyan ang itsura mo pagbalik ni Mami? Why is she on her way home? No. But I have a feeling na one day, surprise na lang tayo. Kaya dapat hindi ka umiiyak. Kasi I really miss her na kaya ako naiiyak. Ikaw, Daddy, bakit di ka umiiyak? Don't you miss Mommy? Oh, I'm crying, anak. Bakit wala kayong tears? Because all my tears for your mom is inside my heart. And see? Dito ako umiyak para sa mami mo. And God knows how much I miss her. Come here. Ay, sabi yung susi ko. Dala ko ba yung kanina? Iwan ko yan ata. Ay, miss, excuse. May spare key ka ba para dito sa kwarto? Sandali lang, ma'am. Sige, please ha. Naiwan ko yata yung susi sa loob eh. Salamat. Saktong-sakto. Sige, okay na, miss. Salamat. Thank you. Oh, may aircon. Ayan. Ano nangyayari dito sa aircon na to? Hi! Pasensya, nagulat ba kita? Paano ka nakapasok dito? Earl, yung susi pakilagay na lang sa lamesa, tapos pwede ka nang umalis. Wow! Kagabi, pinapasok mo ako dito sa kwarto mo. Ngayon, pinapaalis mo ako? Ano bang ginawa ko? Wala, hindi lang ako komportable nandito ka sa kwarto, kaya please, umalis ka na. Bakit ba ganun kayo mga babae? Paki-explain nga sa akin muna yung paano kayo nag-iisip na lagi yung pinapaasa kami mga lalaki. Di ba pag may kailangan kayo, sweet-sweet nyo, smile, napaka-tender nyo, tapos pag nakuha nyo na yung kailangan nyo, bigla nyo na lang kaming bibitawan. What the hell is wrong with you? Earl, umalis ka na dito. Umalis ka na dito. Pag hindi ka umalis, tatawag ka ng security. Alam mo ba, matatakasan mo ako ulit, ha? Ayaw mo sa gusto. Akin ka, Sophia! Akin ka! Baby, why are you crying? Something bad happened to her. Sana kumukuha sana. Tahan na, yung sabi nga bad dream. Nanaginip ka lang. Ano ka ba? Hindi ako
si Sofia! Hindi ako yung ex-girlfriend mo, kaya please naman, pakawalan mo na ako! May pamilya naghihintay sa akin! Bitawan mo ko! Ko, pamilya mo! Bitawan mo sabi ako eh! Hey, do you remember what Mommy said? What you should do to chase away bad dreams? Hindi na po mag-pray. Yes, that's right. We have to pray. See, Mommy would like you to remember that. Lord God, please take good care of my mommy. Please tell her to come home na. Amen. Tama na, tama na. Tulog ka na ulit, babe. Lord, sunduin niyo na po si Mami para hindi siya ma-hurt ng monster. Okay, Johanna, listen. I will not let anything bad happen to your mommy. Iuuwi ko siya ulit sa atin. I promise you that. Okay? Tulog ka na, ha? Halika kayo! Tulong! Tulong! Bilis, tumawag ka ng gobyerno! Bilis! Magaganda ang write-up sa recent launch so far. You made the right choice sa pagpili ng product endorser. Tama rin ang marketing strategy. Well, generally, and as always, your foresight never fails. Magaling ka talagang negosyante. Well, let's just say na magaling akong pumili ng tao. And I chose to be with the most brilliant CFO. Alam mo, nag-click talaga yung partnership namin ni Rico eh. Yeah, I agree. And as your company lawyer, I would say malayo ang mararating ng kumpanya with you and Rico. That's true. As legal business partners. As long as there's no hanky-panky on the side. Dahil malas yun sa negosyo. Alam mo, if Rico decides to quit this early in the game dahil sa immaturity ng asawa niya, yun ang malas. Look, may commitment si Rico sa kumpanya. But he's also committed to his wife. So let's just leave it that way. At kung darating sa point na kailangan niya mamili, that would be his decision. And you are definitely out of his equation. Teka lang, you know, ako lang naman kasi ang nagbigay sa kanya ng opportunity na ipakita ang worth niya again. If not for me, hindi naman niya makakabangon eh. Bakit yung asawa niya? Ano bang ma-offer niya? Wala naman, di ba? Tessa, I didn't mean to offend you. I'm just saying these things kasi kaibigan kita. Come on, Rico is a married man. And if you know what's good for you, tigilan mo na yan before things get worse. You know, Rico could terminate his contract in my company anytime. But what difference would it make, really? Ang pinangahawakan lang ni Rico bilang isang married man ay isa lang din namang kontrata. At mapapawalang bisa yon if he realizes that he married the wrong woman. Hello, pare. Nakon ba TV mo? Nasa news yung tinuluyan nating resort sa Bataan. Nagkasunog daw doon kagabi. Sige, ano news yan? Channel 12, lipat mo na, dali. Ito na, sige, usap tayo mamaya.
Ayon sa local media, isang amateur videographer ang kumuha ng footage na ito habang nasusunog ang isa sa mga cottages sa nasabing resort. Samantala, nakunan din ng bahagya ang babaeng guest na biktima ng sunog. Maricar? Ilang sandali pa at dumating na ang ambulansya. Samantala, sa iba pang mga balita, kamakailan lamang ay nai-report ang pagkahulog ng bus na ito sa bangin habang binabagtas ang dang ito sa Zambales. Sinasabing nawala ng preno ang naturang bus. Please keep my wife safe. Hanggang sa tuluyan ng mahulog. Maricar, nasaan ka na ba? Hirapang magsagawa ng retrieval operation ang kinahukulan dahil sa taas at tarik ng kinahulugan ng bus. The patient suffered third-degree burn. We had to establish her ng mabilisan sa emergency room before she was brought to the operating room, where we treated and cleaned her wounds. Ang mukha niya ang pinaka-naapektuhan. No bandage was applied on the face. No? Kasi alam mo naman yung clot, dumidikit yan sa ano. It will worsen the pain, lalo na pagkalinisan ng sugat. Understand, Pero I want to emphasize na bawal ang bisita dahil alam natin na it will give more or severe infections which could lead to further complications. Dok, may pag-asa kayong nagkamalay si Sandra sa loob ng 24 oras? We can never be sure. Dahil bukod sa mga sugat na tamo niya sa katawan, may napansin akong hematoma sa abdominal part. Marahil bumagsak siya habang nangyayari ang sunog. Kaya siya nawalan ng malay. We still have to monitor her conditions and conduct some tests. Dok, gawin niyo lahat para maligtas siya. Doktor din ako. Gusto kong ma-inform ako sa lahat ng resulta ng mga findings. Gusto kong maging involved throughout the treatment. No problem. Mag-arrange muna ako. Wala naman nakita rito. Thank you. Brad, alam mo, relax ka lang, okay? Huwag ka masyadong padala dun sa mga nangyayari. Tuloy mo lang yung koordinasyon mo sa mga pulis. Pagkatapos ng mga nangyari, pagkatapos ng mga napanood ko, hindi ko alam kung iisipin ko. Yung bus na yun, biyahe yun papunta kina Ate Mimi sa probinsya. Tapos ngayon naman, yung babae na sunog sa resort sa Bataan, ano yun? Oo nga, pare. Imposibleng nandun si Maricar, okay? Inisa-isa natin yung mga pangalan ng guest sa resort. Wala naman dun yung asawa mo, ha? Paano kung dumating na tayo doon? Tapos nagkasilis tayo, paano ko siya yun? Okay. Alam mo, naiintindihan ko yung ganyang nararamdaman mo, okay? Nagigilty ka kasi nasaktan mo si Maricar. So, she decided to leave. Para, alam mo yun, magpalamig. Alam mo, bigyan mo na lang siya ng time, okay? Yung sapat na panahon para mawala yung galit ng asawa mo. Hintay-hintay ka lang. Kukontak din naman yung mga polis kung meron silang updates, eh. Pare, nakapag-desisyon na ako. Kontakin mo naman yung private investigator mo. Sabihin mo na tutukan niya paghahanap kay Maricar, please. Sigurado ka? Oo, ayoko nang palipasin ng mga araw na hindi ko alam kung nasaan siya. Sige. Malalampasan mo din to, Sandra. Akit ka lang. Hindi kita iiwan. Sandra? Sandra? No. Sandra! No! Wag! Sandra! Nurse! What is this? Don't tell me you're planning to resign. This company needs you. If he wants to resign, he has the right to do so. However, you have your car plan, your 3-month salary retention pay, which are included in your
remuneration package upon signing. So kung aalis ka, kailangan mong bayaran yung lahat sa kumpanya. I am aware of that. Okay, good. And if I may add, pinagkatiwalaan ka ni Tessa. Despite your outstanding court case with your previous employment. You know what, Jenny? Hindi mo naman kailangan sabihin sa kanya lahat to. Rico is not resigning. You are planning to take an indefinite leave? At gaano namang katagal tong indefinite leave na to? A few days? A few weeks? A month? As long as it takes for me to find my wife. Rico, we feel for you. Pero hindi naman pwedeng huminto ang business habang hinahanap mo ang misis mo. And as the CFO of this company, you have an obligation. May obligasyon din ako sa asawa ko, and right now that is all I can think of. Tessa, you can just let him leave. Who's gonna do his job? Hindi ko rin magagawa ng matino ang trabaho ko hanggat nawawala ang asawa ko. As your boss, hindi kita pwedeng payagan. Not now. Nagsisimula pa lang tayo. But as a concerned friend, I'd say go find your wife. Naintindihan kita. Ginagawa mo lang ang tama bilang isang mabuting asawa. Salamat. Excuse me. Clear the area, clear the area. Defib! Wala. Successfully pa rin ako dito. Epi nga. Clear the area, clear the feed! Laban, Sandra, laban! Clear the area. The feed! Hawak. Come on! What happened was probably post-traumatic seizure resulting from traumatic brain injury. Like what I mentioned, may head insult ang pasyente. She's now in coma, base na rin sa initial test. Nung inilabas ko siya sa kwarto, wala na siyang malay. Siguro dahil sa smoke inhalation, she suffocated, pero no more than 5 minutes. Alam naman natin bilang mga doktor na brain without oxygen for more than 5 minutes will lead to brain damage. Anyway, di ba kaibigan mo ang pasyente? Yes, Doc. It's best to inform her immediate family regarding her condition. Dapat may consult at consent bago i-conduct ang mga test sa treatment. Sure. Hanapin ko sila. She's critical. Kailangan niya ng pamilya niya. Sila ang magbibigay ng desisyon para sa pasyente. Yes. I'll do my best, Doc. Miss, pakicheck naman ng mabuti, oh. Sabi sa resort, dito dinala yung biktima ng sunog. Sir, wala talaga Maricar Santos na naka-admit dito. Properly identified ba yung katawan ng babae? I mean, paano niyo masasabi na hindi siya asawa ko? Na-forward na po sa amin yung records ng pasyente. And yes, she was properly identified dahil may kasama po siya ng ma-admit dito. In fact, na-transfer na siya sa ICU sa second Sa ICU? floor. Yes? Sa ICU siya. Opo. Salamat. Sir! Sandali lang po! Sir! Sir! Sandali lang! Sir!
kahit magkabalikan sila, the sin has been committed. The trust has been broken. Maghihiwalay din yung dalawang yan. Just give it some time. Cosmetic surgeon ako. Ako mismo magpo-perform ng reconstructive surgery mo. Inahas mo na ang asawa ng kapatid ko, pati ba naman walang kamuwang-muwang na bata, gusto mong idamay sa pang-aahas mo? Dinadalang ko lang naman ho yung mag-ama. Ako wala akong pakialam sa inyo ni Rico. Pero wag na wag mong lalapitan ang pamangkin ko! Mabutit na iligtas ka sa sunog ni Earl. Mabuti naman na ibalik mo ang mukha niya. Paulit-ulit kong tinitignan yung mga pictures na pinapakita mo sa akin. Wala akong maalala. Sa bawat oras na lumilipas na wala akong matandaan, pakiramdam ko ninanakawan ng malaking sandali ang buhay ko.